Eto na, bumaliktad na ang mundo. Ang po na balita, pinatawan ng korte ng tagig ng habang buhay na pagkakakulong ang negosyanteng si Cedric Lee at model na si Denise Cornejo. Yan ay matapos sa tulang guilty para sa serious illegal detention for ransom na inihain laban sa kanila ng TV host na si Bong Navarro. Bukod kay Lee at Cornejo, dawit din sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. Dahil dito, agad kinansela ng korte ang bail ng mga akusado. Dumalo sa promulgation sina Raz at Cornejo. Naglabas naman ng arrest warrant ang korte laban kay Lee at Guerrero. Nag-ugat ang kaso sa nangyaring pambubugbog kay Navarro noong 2014. Kaugnay pa rin po ng hatol ng korte sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng host na si Bong Navarro. Makakausap natin ang legal counsel ng aktor na si Attorney Alma Malyonga. Attorney, good morning po. Aarestuhin na ho ba itong mga akusado? Yes, it is true that this morning the court Yan o, kita nyo. Ha? Tingnan nyo ha. Okay? Hindi ko po husgahan. Hindi naman po ako ang korte. So ayaw kong husgahan kung si Bong Navarro may kasalanan o sila Denise ang may kasalanan. Pero gusto ko lang bigyan kayo ng paalala. Remember, naidiin po dito si Bong Navarro. Hindi ko po sinasabing inosente si Bong Navarro o guilty ha. Nadiin siya. At nakulong siya, nabugbog pa siya. Ngayon, ang makukulong na ay si Denise at yung mga kasamahan niya. Huwag po natin naalisin. Mapa sa gobyerno o mapa kahit saan pa man. Gumawa tayo ng tama. Kasi po, ang mundo umiikot. Minsan, ang dinidiin si Bong Navarro, ngayon may desisyon na ang korte na reclusion perpetua or habang buhay ng ikukulong. Imagine that. Habang nang ikukulong si Denise at ang mga iba pang tao. Masakit po yan. O dahil lang na may illegal detention. Matindi po yan. Okay? So paalala po sa mga nag-aabuso. Ha? Wala tayong hinuhusgahan. Hahayaan ko ang korte at ang Diyos ang manghusga dyan. Pero kailangan maunawaan natin. Huwag nating aabusuhin kung ano man merong binigay sa ating kapangyarihan. Huwag nating aabusuhin kung ano man ang nagiging kalagayan natin ngayon. Kasi pwedeng bukas-bukas lang umikot ang mundo, baliktad na. So umikot man ang mundo at baliktad na kinabukasan, pero kung hindi ka nang aapi, ayos lang mapunta sa ilalim. Kasi makikita at makikita naman yan, wala kang inaapi, wala kang inaagarbyadong tao. Kita nyo nangyari. Ngayon, ayoko na masyadong pag-usapan kasi nasa korte na to. Diba? So pag nasa korte na kasi, hindi ko masyadong tayo pag-usapan kasi baka delikado po yan. Pero binalita ko lang kasi binalita na ng mainstream media. Okay? Hindi ko naman gagayahin yung mga trending vloggers na aaraw-arawit ito. May gagawa at gagawa niyan. Kasi ganun ang trending vloggers eh. Kung asan ang uso, andoon sila. Hindi ko po ugali yan. Pag nasa korte na yan, hayaan na yan. Bahala ng korte mag-decide dyan. Ulitin ko, binalita ko lang at dadaanan ko lang ngayon, hindi ko na yan sasalsalin yung balita na yan. Kasi bahala na korte, binalita na media kaya binalita ko. Sa katunayan, may question pa nga sa aking utak. Diba? Ito bang balitang ito ay para mapagtakpan ang PIDEA leaks? Hindi ko sinasabi pero medyo lumikot lang yung aking utak. Kasi biglaan din eh. Diba? But then again, ulitin ko, pasensya na dun sa word, pero hindi ko na po sasalsalin tong balita nito. Hindi ko na sasawsawin. Gusto ko lang malaman nyo dahil binalita ng mainstream media. And I'm still wondering. Until now, hindi binabalita yung na-cancel ang rally ng karamihan ng mainstream media. Until now, hindi binabalita ng husto yung Senate hearing. Until now, yung ibang mainstream media. Major mainstream media hindi binabalita. Tapos ito,
kalat na sa balita. Only in the Philippines. Mas importante pa yung artist. Hindi ko sinasabing wag to ibalita, but as for me, hindi na dapat binabalita kasi nasa korte na eh. Pero mas importante pa ba yung artista vlogger? Ay, artista news? I'm just wondering. Diba? Kasi sobrang, I mean, Senate hearing. Kadalasan ang Senate hearing ay talagang mayat maya yan binabalita ng mainstream media, hindi lang yan dadaanan once. Talagang halos every day. 2 hours, 3 hours, meron silang balita, may live, may cut version. Tahimik ko. Ang laking rally na cancel, tahimik. Meron magkakaroon ng Maisug rally sa Negros. Wala rin nagbabalita. Hindi ko nga alam kung pupunta ako dun eh. Sabi ko nagme-message sa akin, pupunta ba kayo? Hindi ko alam eh. Baka mamaya pagdating namin dun, cancel. Tapos walang balita. At hindi ko naman sinasabing nitong balita na to ay gusto nilang pagtakpan yung dokumento sa PIDEA. Hindi naman. Lumikot lang yung utak ko. Sabi ko, grabe talaga. Samantalang dati, imagine niyo to ha, kayo na mag-isip at kayo na rin manghusga kung gusto ninyo. Halimbawa, nung panahon ni PRRD, may kumalat na PIDEA document na si PRRD ay gumagamit ng droga. Ibabalita kaya ito mayat-maya ng ABS, ng News 5, ng GMA, at ibang major mainstream media? Kayo po tanungin ko. Kung nung panahon ni Tatay Digong na siya ay presidente, iniimbestigahan na gumagamit si PRRD, nagsasalita kaya ito mga mainstream media na to? Ngayon, nga. Ay, nako. Babasa at kasi alam nyo, nagiging patas naman tayo eh. Hindi naman tayo basta-basta nanghuhusga. Oh, ito titingnan nyo saglit. Pinapakita naman natin eh. Saglit lang po, antayin nyo ha. Meron akong etong balita na pinakita ko sa inyo kasi may nagkomentaryo dito. May nagkomentaryo siya, sabi niya matagal na daw yung balita na yan. Hindi po. 3 hours ago lang yung balita na yan. Okay? Ang title niya, tingnan nyo sa News 5, Cedric Lee, Denise Cornejo at dalawa pang iba pinatawan ng parusang habang buhay. Check nyo po, kakabalita lang yan. So, hindi po yan matagal na. Ngayon lang po yan. Di ba? Ang sagot ng mga taong bayan, siguradong pinagpiestahan nila si PRRD. Ayan, dito si Jay Guevara. Shout out sa'yo, Jay Guevara. Di ba kung si Tatay Digong ang nasa investigasyon that time, baka kada 2-3 oras may balita sila about dyan. Ngayon, hindi, wala.